We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa Tsaransang Kamatuoran, kagula sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Mga dulong sa inyo sang pinakadako, kagkomprensibo ng mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako naman sa Eden Triatos live, ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, mga pasahero nagdagsa sa mga terminal kag pantalan sa Iloilo City sa una nga adlaw sang pagbalik sa ubra. Samtang pila ka mga pasahero nabudlayan sa pagsakay pabalik sa syudad sa buong adlaw bangod sa kadamo sa mga pasahero. Nakatutok, Zen Kilantang. Halos puno sa mga pasahero mga bus nga nagasulod sa Ceres Terminal sa Haro. Bangod matapos ang malawig nga holiday break, balik na mga bakasyonista sa ilang mga panimalay kag sa pagbalik man sa opisina sa mga empleyado. Samtang ang ibang nga estudyante nagaprepara na sa pagbalik sang klase. Talalupang doon ang pagdagsa sa mga sumalakay nga nagaabot halin sa probinsya sang Iloilo, Capiz kag Aklan. Enjoy. Lagaw-lagaw. Si Irene nga halin sa Ahoy, Iloilo, sa Banwa Pasang Balasan nakasakay agud makabalik sa syudad para magtrabaho. Sa Balasan halin pa kami sa Balasan. Ito kami nagsakay kay sa Sara punuan man sa terminal. Ang estudyante naman nga si Precious nagpila na kagabi sa terminal sa Pasig City apang bangod sang kadamuon sa mga pasahero aga na ini nga nakabiyahe. Kagabi pa ko gahulat sa may terminal sa Pasig mo nga mabalik dadi sa Iloilo bala. Kaso why doon biyahe hey ang holiday. Nagbalik do lang ko mga 5 AM sa terminal tapos naghula tay damo-damo pila bala. Alas 6 pa lang kainas ang aga, nagaginutok na ang mga sumalakay sa pagbantay sang masakyan. May mga taxi kag tricycle nga nagabantay sa pag-pick up sa mga pasahero. Bisan ang mga PUJ driver na talupangdan man ang pagdagsa sa mga tao sa terminal. Ang pasahero dito sa terminal damo kay gamay ang jeep mo. Wala mo ang ilang daan nga balas ang mga jeep way pagin tao. Samtang diri naman sa Parola Wharf halos gutok man ang pantalan sa mga pasahero sa motorbangka halin sa Hordan kag Buena Vista, Guimaras. Upoy kay Romal Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Back to reality na mga turista nga nagbakasyon sa Boracay ginsulit ang nightlife experience antes magpauli sa ilang mga lugar sa buong adlaw. Nakatutok Kim Salinas. Balik probinsya kag balik trabaho na, bangod long day is over. Gani ang mga turista nga nagbakasyon diri sa isla sang Boracay, nagpalauli na. Diri sa Kagbanja Report, alas 10 kainas ang aga, talalupang doon ang malaba na nga pila sa mga pasahero nga mahingagaw na pauli. Bitin lang yung oras, bakasyon lang kami dito. So, magpapasokan na rin, uwi na rin kami sa Barcelona. Stay pa sana kami ng another 2 days, pero may it's time for us to go home. May pasok Pero maganda talaga yung Boracay. It's a worthwhile experience, no? Kagabi ko ng iban, ginpili nga magpahuway matapos ang long weekend, may pila naman nga ginsulit na ang nightlife experience. Pareho na lang sa mag-asawa nga halin pa sa Australia. The last night here, the beach is beautiful, plenty of places to eat, and lots of good restaurants and plenty of good desserts. And karaoke, the bars, yeah, it's fun and family friendly. So even kids can enjoy, at the same time. So. Sa datos sa Malay Tourism Office, naglabot sa masobra 2.1 million ang mga turista nga nagbisita sa isla sang Boracay sang 2023. Mas mataas kung ipaangkit sa 1.7 million nga bisita sang tuig 2022.
Sa numero sa mga turista sa 2023, masobra 1.6 million ang local tourists, samtang masobra lang sa 400,000 ang foreign tourists. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Apisar nga no sticker to travel, madamo pa sa mga consolidated nga mga jeep ang nagabiyahe sa syudad. Iloilo City Traffic Management Unit nagpahayag nga wala pa matapos butang ang mga stickers sa tanan nga mga unit. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sang seremonyal nga pagbutang sang sticker sa mga units sang Consolidated Public Utility Jeepney sang Sabado na nindugan si Iloilo City Traffic Management Unit Head Oldarico Garbanzos nga no sticker, no travel. Dugang pasining January 1 pa lang magapanakop na sila sa mga unconsolidated units nga makabig kolorum na. Apang talulupang doon nga madamo sa gihapon nga mga jeep ang nagabiyahe nga wala sang sticker. Sino kay Manong Totong madugay na iningin nakapakonsolidate apang halin sang gitpanagtagang sticker sa ilang kooperatiba, wala pa sila nabutangan sang stickers. Basi karon sa hapon matagla sticker. Pero nagambal inyong operator nga amat-amaton lang ako. Oo, amat-amaton. Yung karon sa mga launa, bro. Si Manong Nono naman wala pa gani nakahibalo nga may stickers na. Sa co-op, puro sa co-op. Pero kamo wala pa na? Wala pa kamo na isa-isa? Wala pa. Sino kay Garbanzos na delay lang ang pagpahamtang sang stickers apang yara na ini sa mga operators. Kahapon pa, nag-start na ang implementation sa LTTRP. So happen lang there was a delay sa stickering. Start din siguro kung mabutangan na namon tanan ang mga consolidated na mga traditional na jeep. Nahatag naman sa mga operators ang master list ang kutob sa ilang mga units nga nakapakonsolidate. 1,262 ka mga units ang jeep ang consolidated sa syudad sang Iloilo. Gani suno kay Garbanzos hindi ini madali-dali butang stickers. Ay iban na nga gusto na mamilit pag niya mag-travel, ipindong sang December 31 ang ilang provisional authority was already cancelled. Upod kay Romel Purquia, John Sala, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman, suspect sa pagpangawas ng sagrado nga monstrance sang San Sebastian Cathedral sa Diocese of Bacolod hugot nga ginapanginwala ang akusasyon batok siya. Yaring balita nga itong gintutukan. Nadakpan sa hot pursuit operation sa Kaprisan sang Enero 1 ang initudo suspect sa pagpangawat sang monstrance sang San Sebastian Cathedral sang tinalikdan ni Disyembre 31. Ginkilalang suspect kay Ed Marianson nga araman sa Row Gallery sa Bacolod City Police kag may mga kaso sang pagpangawat. Pero ang suspect hugot nga nagapanginwala nga siya ang nagkuha. Way ko da ako sir. Muna naguro nga time wala ko da kagisulod sir mo to nga time nga nadulab lang. Way ko da laka lang din maglabay lang dablang mo sir market sir. Aminado ini nga gabunan siyang kawatan sa cellphone sa downtown area pero hindi kuno sini mahimo nga kuhaon ang monstrance. Sir, nga bangawat mo to, pero hindi ta na yami mo, sir nga kaya simbahan lang nakawatan na pa sir, nagabaan na sir. Bangawa mo lang kaya sir, ang cellphone lang sir, pero yan, ginuo na sir, magabaan na sir. Sunod sa Bacolod City Police, ang kilan niya kawatan ng suspect apang hindi man kabahin sa ila drugs list sa ila record. At the fact nga ginkuha niya without permission sang tagiya, so considered na sa pagpangawat. So i-file ni subong adlaw ang complaint kay suno sa mandato sa obispo nga kailang isa sa kaso. Previously may mga record of incidents siya diri galing kay mga complainant way man sila nagapatigayon sang filing mo complaint in cases. So napasaka na sa kaso nga theft ng suspect. Ginarekomendar man sa kaprisan sa simbahan nga magpahamtang sang CCTV cameras agud hindi na maliwat pa ang pagpangawat ilabi na sang religious items. Upod, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Slugs ang bala sang pusil nakitaan sa gwa sang balay sa mga garin sa Gimbal. Samtang TV set sa isa ka balay sa Banwa sang Kalinog, naguba posible na igo sang ginbala sa boga suno sa kapulisan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilanta. Nabuka ang TV set nga ini nga ginapanag-iyahan sang SK chairperson sa Barangay Alibunan, Kalinog nga si Carmela Katigan kadungan sang pagsug-alaw sang bagong tuig. Sa investigasyon sang Kalinog Municipal Police, posible ginbala sa boga ang nakaigo sa TV set bangod wala man sang senyales nga igo sang bala. Posible ma'am, alin sa buga ma'am kay
dako lang yung kuan yung buho sa TV. Tapos ang sa likod man sa ikuya sa wall, wala man yun sang damage. Wala kung perma kung may ikos ng bullet. Dapat may gas-gas na daw o ano. Pero negative na. Samtang may nakita naman nga slugs sang pusil sa gwa sang pulian ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa Gimbal, Iloilo. Gilayon man nga ginimbestigahan sang kapulisan ng insidente. Wala naman ginakabig sang IPPO nga stray bullet incident ang natabo. Buho, no? Dito, incident kami nakita dito sa slagan siya sa gwa. Which nga sa isang pag-conduct naman sa investigation, na-satisfied naman no, ang aton dira nga public official kay Pido na kampante naman siya. Yeah, indeed, in to stray bullet. Madumduman nga isang na-record nga suspected stray bullet incident sa Iloilo Province nga natabo sa barangay Balabag, Pavia. Upod kay Romal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman plano sang Sagay City LGU sa pagpanguna sang City Natural Resources Office o konsentro sini nga mas madamuon pagid ang mga nanarisari nga breeds ang lobsters sa lugar nga sakop sang Sagay City. Pila lang sa size ng lobster nga padamuon amo ang tiger lobster o Campanarillus ornatus kag live bamboo lobster o Campanarillus versicolor. Nagalaw mga LGU nga pinaagi sa proyekto mas mapasanyog pagid ang marine life sa syudad. Nga mo ang isa sa mga mayor nga plangabuhian sang mga residente. Mga kapuso kasaysayan kung paano ginbunag sa syudad sa paghigugma ang Dinagyang Festival Balikanta sa pagtutok ni Tess Ordales. Kada ulihing nga Domingo sa Enero, nagatatak na hindi lang sa mga Ilonggo kundi sa mga Pilipino pati na sa mga taga-ibang nga pungsod ang selebrasyon sa best cultural event sa Pilipinas, ang Dinagyang Festival. Sa pihag sa mga pagbago dalasang moderno nga panahon, wala siyempre ginakalipatan kung paano gidili na bunag sa City of Law. Tuwing 1967, ginumpisahan ni Father Ambrosio Galindez, pura paroko sa San Jose Parish Church, ang debosyon kay Santo Niño. Matapos ginasaulog ang Ati-Atihan Festival sa Aklan. Noong 1968, gindala na sa parokya ang original nga imahen sa Santo Niño de Cebu bilang regalo. Sa una nga mga tinuig, simple lang gid ang selebrasyon. Sa sulod sang parokya kung sarin may grupo nga nagasaot kasubong sa mga nagakatabo sa Ati-Atihan sa Aklan. Sang 1977, ginmanduan na ang mga reyon sa pungsod nga maghimo sa ilang kaugalingon nga festival. Tugtog mga halin sa Ati-Atihan nang hindi nagyang ang iyasang syudad sa Iloilo, halin sa tinaga nga nagyang o kun merrymaking sa lengguwahe nga Ingles. Pila sa mayor nga mga aktibidad sa festival ang Ati-Tribe Competition, dagyang sa Kalirial kagang kasadyahan. Subong 2024 edition sa Dinagyang Festival sa tema nga pagdayaw kay Senyor Santo Niño, pagdayaw sa mga Ilonggo, balik ng school-based tribes. Enero 12 ang opening salvo. 8 tanan ng mga tribo ang magasambuwa. Ang carousel type nga pasundayag kag sadsad sa mga tribo sa 4 mga judging areas, hiwaton sa Enero 28. We continue to offer this as a prayer to Santo Niño. That's the only way to go, and give our best effort for every festival. Tess Ordales, One Western Visayas. Rocking in 32, si Alden Richards sa birthday photoshoot naka-simple look wearing black polo shirt, brown leather jacket ka gray sweater si Alden. Ang 2023 sunos aktor ang isa sa nakugatuig sa iya life bagod naging 13 years na ini sa show business. Maging kabahin si Alden sa biggest historical drama sa 2024 nga Pulang Araw. Sa mga 2024, may season 2 nga bantayan sa walang matigas na pulis sa matinik na misi sa ginabidahan ni Bong Revilla Jr. ka Beauty Gonzalez. Gan excited na mga bidaw pod man si Max Collins nga may role bilang Elise nga maging karibal ni Beauty kay Bong. Ano pa pala mga pagtilaw nga tumangon sa mag-asawa nga Tulume kag Gloria? Bantayan ang walang matigas na pulis sa matinik na misi season 2. Malantaw ng Firefly and recent GMA Public Affairs at GMA Pictures sa Metro Manila Film Festival sa 133 tanang mga cinemas nationwide. Sa Western Visayas, malantaw ini sa Ayala Malls, Capital Central Bacolod, Robinsons Haro, SM City Bacolod, SM City Iloilo, kag SM City Rojas. Ang Firefly nga ginkilala bilang Best Picture, sigurado nga magapahibi, magapayuhong magatudlo sa inyo sang leksyon kung ano kadako ang gahom sang pagsalig sa mga handom. Showing gihapon ng Firefly, mga kapuso. Samtagyari naman mag-senang ibo dapat ma-miss sa Black Rider.
Sumbong nga nakuha ni Congressman si Neneng matigayin balang imalay nga plano si Joanne masundan bala ni Calvin. Inakagiban pa nga mas mainit yung aksyon nga magsena bantayan sa Black Riders sa GMA Telemabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso pila ka mga negosyante kag residente nag-init ang ulo bangod sang sunod-sunod nga malapnagon nga pagkadula sang supply sang kuryente sa pila ka mga lugar sa Western Visayas. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Jert, nagpabutsyag sang pagkadismaya mga konsumidor sa Western Visayas matapos nga maeksperiensyahan ang power blackout subong adlaw. Kadungan sa mainit nga tiyempo, nag-init man ang ulo sa mga konsumidor sa Iloilo City subong nga hapon bangod sa naeksperiensyahan ang unscheduled power interruption. Makapila ka beses nga nadula ang kuryente gani wala mapunggan sa mga residente kag negosyante nga madismaya. Nagakabala ka ang mga konsumidor nga maapektuhan ang ila appliances. First, like example, frozen foods, di need niya ginaya ang kuryente kaya kung madula na nang iayos, mapirdigid na. Siyempre, dako ang epekto. Una nga lang, tamaan ka init. Ang amon dason nga mga kagamitan about Diyos ko, maluoy ka ba'y pang hindi maguba. Mugin na ang number one nga effect. Yung appliances namon nga gina-usa sa negosyo namon, pasibla maguba, mahal daan freezer. Pangabay naman sa mga residente nga mag-abiso agud makapanghanda ang mga ini. Dapat lang matag siya advice sa amon na muna mag-run out pa maridi namon. Hindi tako namon sa kuan mabakal kabi ice. Di madisgrasya ning usyo namon. Mami, gada ko ang balayran sa kuryente. Perte mga appliances. Sunod sa More Power Iloilo, halos bilog nga franchise area sini sa Iloilo City ang apektado sang fluctuation sang kuryente. Ginalantaw nga ang kabangdanan sini amo ang pag-out o kung pagkapatay sang base load sang Panay Energy Development Corporation. 3 ka unscheduled power interruption ang na-monitor apang nagbalik naman pasado alas 3. Ang report nga na-receive naton nga ang aton sining base load no diri sa Panay ang nag-out amo ni siya ang PEDC. But actually hindi lang ang More Power no ang naka-experience ng kasbong sining fluctuation. Samtang sa Bacolod City may pila ka establishmento nga temporaryo nga nagpatay sa ilang mga appliances bangod sa brownout. Ang trabahante sang kalan-an nga si Jessa ginabisuhan sang iya amo nga si Keron ang mga nakaon nga mga suga. Tawag to ako na amo papatay ang mga appliances. Sa ginpagwa naman nga statement sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, may multiple power plant tripping nga nagluntad. Padayon pa nila nga gina-restore ang supply sa bilog nga Panay kag Negros. Magluwas sa Iloilo City, apektado man ang pila ka electric cooperative sa Panay kapareho sang Ileco, Capelco, Anteco, Akelco kag Gimelco. Sa subong ginatinguan pa sang GMA Regional TV nga makuha ang patag sang NGCP kag ang rason sang pag-trip off sa mga planta. Jert, nagpagwa sang statement ang Panay Energy Development Corporation nga nagtrip ang power source nila nga Unit 1 kag Unit 2. Magapatigayon naman sila sang separado nga investigasyon. Samtang nagapanawagan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa Department of Energy kag NGCP nga i-resolve ang problema sa kuryente ilabi na nga naeksperiensyahan ni ini sang tinalikdan nga tuig. Plano man sa alkalde Jert nga talakayon ini sa Regional Development Council. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang. Kaperdihan naman sa swine industry mga kapuso sa probinsya sang Negros Occidental naglabot sa kapin 200 million pesos bangod sa nagkailaing nga pamalatian sang 2023. Mga manugbaboy nagatinguha nga makabawi. Yaring balita nga aton gintutuga. Naglabot sa 17,000 ka mga baboy sa Negros Occidental ang nagkalamatay sa tuig 2023 bangod sa African swine fever, hag cholera, kag iban pa nga pamalatian. Ini ang nagbilin sa kapin 200 million pesos nga baloros ng kaperdihan sa swine industry base sa records ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office. Sa pihak sini may paglaom pa nga makabawi ang probinsya bangod may nabilin pa nga masobra 330,000 nga populasyon kag ini ang madugangan pa.
Magluwas diri, nagapadayon ng bulig sa mga apektado nga negrense. Ang province actually may ginatawag na recovery plan when it comes to sa ato niya swine industry. So may ara kita apat na ka-phase, no. Ang first phase is ang pre-centennialing, ang second is ang centennialing, ang third amo ng restocking, and then the fourth is the repopulation. Diri sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City, maayo ang imbukada sa 2024 para sa manugsugod sang baboy nga si Robinin. Bangod amat-amat na nga na-dispose ni ang mga baboy sang Disyembre pa lang. Masobra 20 ka mga baboy ang natigayon sini nga mabaligya. Okay man to makabawi ka man kung kag sa subong. Kung si Robili nakabawi, si Annabel masubo ang 2024. Bangod masobra 12 ka mga idik sini ang nagkalamatay isang tinalikdan nga tuig. Ang iya nagidlang paglaom para makabawi. Ang padayon gihapon nga pagsagod. Wala gid wala gid ka bawi iya kay hasta subong wala gid na balik ang ako niya baboy kag ang kapital niya. Sa karon, nagapadayon ng monitoring sa ASF cases. Pananggigitan nga magdubo na ang kaso. Plano nga ideklara na nga ASF-free ang probinsya. Upod Keruel Manggoy, Aileen Pedrestro, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nasunog ang isa ka motorsiklo samtang ginapaandar agod maghimo sang gahod sa tunga sang pagsugalaw sang bagong tuig sa Libakaw, Aklan. Nakuhaan pa sang video ang aktwal nga natabo. Base sa investigasyon sang Libakaw Bureau of Fire Protection, posible nga nagkaproblema sa isa ka wire sang motorsiklo nga gintunaan sang kalayo. Nakahingagaw pa na og ang driver sang motor sang natabo ang insidente kag wala sang na-record nga napilasan. Mga kapuso, wala nakaluwas sa mga bagyo kag malaing nga panahon ng Western Visayas. Pila ka mga lugar nga pinakaapektado aton balikan sa Paghanduraw 2023. Yari ang balita. Isa ang Pilipinas sa mga pungsod nga masamig ginalabyan sa bagyo. Ginabanta, 20 ka mga bagyong nagasulod sa Philippine Area of Responsibility kada tuig. Subong nga 2023, ibukada pa lang sang bulan sa Hunyo, ginbaha ang masobra 30 sa 180 ka barangay sa syudad sa Iloilo matapos nagbubo ang mamunog nga ulan epekto sang Bagyo Betty. Pagbugtaw namon kinakibot kami nga may tubig na. Tambal namon ti ko mga kabataan ko dalan nilang ang kabataan sa chapel kay basi bala kundi kami kagwa. Sang bulan sa Hulyo, naglabot sa 4,379 ka pamilya kag 17 ka mga barangay sa rehiyon apektado sang wala untat nga pag-ulan dala sang hangin habagat kag trough ni Super Typhoon Egay. Dalagko nga mga balod kag makusog nga hangin ang nagsugata sa mga sakayan pag-Imaras Iloilo a vice versa. Kanselado man ang biyahe sang barko kag sakayan gikan Katiklan Jetty Port padulong sa Batangas Port kag mga puerto sa Mindoro bangod sa mabaskog nga balod. Bangod sang pagbubo sang ulan, na-record ang pagtiphag sang duta sa bahin sang Sebastian Tibiao, Hamtik Antique, kag pagbaha sa Barbasa, kasunod sa pagtaas sang tubig sa mga suba. Ang City of Smiles ang wala man nakaluwas sa baha sa Agosto. Sa Barangay Sumag pa lang, masobra 300 ka mga pamilya ang gidala sa Barangay Hall kag Sumag Elementary School. Ang mga eskwelahan nga nagserbi bilang temporary shelters ang ginsulob man sa baha. Magluwas sa Bacolod City, apektado man sa baha mga banwa sang Pontevedra, Salvador Benedicto, San Enrique, Pulupandan, Valladolid, Murcia, kag Bago City. Sa tunga, sang wala to nga kalamidad, nagpabilin nga makusog ang pagtuo sang mga taga Western Visayas nga makalampuwas sa kalisod. Bakman, bagyo, habagat ukon iban pakasay isang natural disaster. Ginpasalida ang bayanihan, kabalaka, kag pagpalangga sa isa kag isa. Pamatuon nga sa tunga sang pagtilaw, may ara, kapuso nga maalalay. Para sa Paghanduraw 2023, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Mapusaw subong nga Enero 2024 posible isa o kun wala gid sang bagyo nga magasulod o kun magatipon-tipon sa sulod sang PAR o kun Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa kung hindi magpalayo sa pungsod, may tsansa nga mag-igo o kun maglandfall ang bagyo sa Caraga o kun Eastern Visayas. Sa subong, wala pa sang may nasipatan nga bag-o nga malain nga tiyempo. Padayon man ang pagluntad sang easterlies kag hangin amihan. Base sa datos sa Metro Weather, manubang tsansa sang ulan sa Western Visayas magluwas sa pila ka bahin sang Antique. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Fireworks-related injury sa Rion padayon nga nagasaka. Kaso naglabot na sa 146. Samtang DOH-6 nag-inspeksyon sa pila ka mga ospital sa Rion kahapon. Si John Sala nakatuto. Naglabot na sa 146 sa mga kaso sang fireworks-related injury sa Western Visayas base sa pinakauling nga datos gikan sa Police Regional Office 6. Nagapangon ang probinsya sang Negros Occidental nga may 46 cases, 41 cases naman sa Iloilo Province, 23 cases sa Aklan, 10 sa Capiz, 9 sa Antique, 8 sa Iloilo City, 7 sa siyudad sang Bacolod, tag 2 ka kaso ang na-record sa probinsya sang Guimaras. Santo sa report sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City humalin December 24 tubtub alas 12 subong adto. Nagdangat na sa 13 mga biktima sang palupok. Kadaman sa mga biktimang nasamaran sa kamot kag may pila naman sa mata. 2 ka mga personang makabi nga severely damaged ang mga kamot bangod sa palupok. Nalukpan sila because they are active users of the firecrackers. So eventually, pagpalupok siguro na naigo ang ilang kamot, that's why kin-concede na nakakos ang injury sa ilang kamot. Sa record naman sa Negros Occidental PHO, nagapanguna ang Kabangkalan City nga may 12 kakaso sa works-related injuries kag banwas ang hinigaran nga mayara sang 7. Kalabanan sa mga nalukpan kag napilasan sunod sa PHO ang nag-edad 11 tubtob 20 anyos. Pulo naman sa mga na-record ang kaso bangod sa boga. Samtang nagpatigayon naman sa inspeksyon sa 5 ka mga ospital ang DOH-6 igidalakipan sang Iloilo Doctors Hospital, St. Paul's Hospital Iloilo, Iloilo Mission Hospital, WVSU Medical Center kag Western Visayas Medical Center. Nagapangunang WVSU Medical Center sa may pinakamataas nga kaso ang naglabot sa 5 cases kag 4 naman ang na-record sa Western Visayas Medical Center. Upod Canomel Porquilla, John Sala. 1 Western Visayas. Mapusa sa Bacolod City, viral criminology student nga nagabaligya sang sandwich para may pang-enroll nakabaton sang maayo nga balita subong nga tuig 2024. Yari nga itong gintutukan. Right now, Masobra 2 ka semana matapos nag-viral ang criminology student nga si Rodelyn nga nagabaligya sang sandwich sa gwa sa eskwelahan para lang may inugbayad sa enrollment. Kag nakabaton sang bulig halin sa isa ka maalwan nga Bacolod nun. Subong nga 2024, may isa na naman ka good news para sa iya. And we've heard about a lot of good stories about it. Kag prosegido gid nga mag-eskwela ha? Yes, sir. This certificate entitles you, Rodelyn Mejorada, to a 100% scholarship grant on your tuition fees. Huna-huna ni Rodelyn, mag-shoot lang sa bago nga features sa iya pero ang sorpresa, wish granted na nga makabalik sa pag-eskwela si Rodelyn. Siya, isa na ka-eskolar. Huwag ko na gin-expect sir mo. Hindi tungkol sa Diyos nga, huwag ko na labot ang hindi nga mamuning nga bag. Pati ya classmates nalipay sa pagbalik sini sa ila hulot klasihan. Buligay lang ta, wala may butang sa tanang padalong tanan ta makaangat. Gin-use naman ang social media to help some people katulad ni Rodelyn nga gakinanglan sang financial nga assistance to pursue his studies. Ang premisa sa mga manunudlo, mahingiya sila sa paglabot ni Rodelyn sang iya mga handog. Ang kaluoy namon sa iya samtang kita siya namon nga painit sa gwa, mangin worth it sa iya nga pag-eskwela kay isa kami sa mabantay sa iya sir. Nga magmaayo ka ma-motivate siya sa pag-eskwela pagit. Padayon nga mabaligya sang sandwich si Rodelyn para maisuporta gihapon sa pamilya kag sa iban pang galastuhon. Ang adlaw sang pagbalik sini sa klase, iya gid nga ginapreparahan pareho sang iya pagpanghanda sa mas maayo nga futuro. Opo Jiril Gasilio, Adrian Preatos, 1 Western Visayas. Ugangan
Napatay sang ginlampusan sang bato sang iya umagad sa Banwa sang Kabatuan, Iloilo. Wala matabangan ng senior citizen nga si alias Rene matapos ginlampusan sang bato ni Cristom Erin sa barangay Takdangan, Kabatuan. Sa imbestigasyon, ginsulod sang suspect ang biktima sa iya balay kag ginhimo ang krimen. Arestado si Erin kag nakahunong sa Kabatuan Municipal Police Station. Siguro ma'am sa ato may hindi sila guro pagtindihan na isiyagangan, may ara ng ngubog, may ara man siguro resulta nato ng mga old catchers nila mama. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kang pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid salamat sa pagtutok. Ako naman si Eden Priatos. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.